Kasi katagal ma'am, ngayon lang po na kuryente. Ang saya naman po namin. Ay, masaya po ma'am, gawa na mga bata ay kapag gabi ay ano na sila, ano siya ng pagsulat na, basta. Yun ang ma'am ang maano sa amin. Masaya na po kami. Kahit anong oras po ay matulog mga bata, mustiya, gawa may ilaw. Kag sa Grasira ma'am na linggo-linggo ma'am mabili kami ay 50 pesos. Opo ma'am. O kasi sa kuryente po sa isang buwan ay kaliit lang po namin bayan. Kasi po wala po kaming kakayahan po na bumili ng at mga mahirap po materials. Kasi nakatutok na rin po kami sa pangangailangan po ng mga estudyante. Ang akin pong asawa ay isa pong driver ng tricycle habang ako po naman nandito sa bahay. Ako po ay may dalawang anak na nag-aaral, isa pong pamangkin at isa ko pong anak. Noong wala pa po kaming kuryente, ay napakahirap pong kumilos sa gabi. Maaga po kaming nagaluto at kumakain ng hapunan. Noong kami po ay may kuryente na po, maayos na pong kumilos sa gabi, magaan at maliwalas po. Ay noon po ay kuwan. Kung saan kami nag-charge sa rimbawa po niyan ay cellphone. At kailangan po talaga, lalo na po nag-pandemic. Tapos ay nitong meron ng ilaw, ay maliwanag ng aming kubo. At saka maalwa na po. Ay mga bata ay pag may sinay ito sa akin, ay di safe na. Hindi mo isipin, ay madilim, matatakot yung mga anak ko at walang kuryente. Mas tipid po nga ni Samantalang kami dati nun ay pag nabili kami ng lapad-lapad na gas, magkano ang isang lapad? Nag-test rin po pa kami ng matagal-tagal na panahon na walang ilaw kundi lampara lamang. Ito pong mga nagkaraan taon ay nagkaroon ng libreng pailaw ay doon po lamang kami nakakuha ng kuryente. Ginawa na ang pagkilos ko sa bahay. Nakakalabas na ako ng bahay dahil maliwanag na pati palibot ng bahay ko. Pati gawain sa bahay, nagagawa ko na po sa gabi kung hindi ko nayayari sa araw. Ang libangan ko lang po doon ay TV, yung lampo, tsaka di pag po, yung kagulo ng mga anak ko. Nag-iipon po ako ng pangbayad sa kuryente, ng pira, pambayad sa kuryente para wag maputulan ng kuryente ako. Hindi na po kami mahihirapan. Malaki pong dulot sa mga anak ko po sa paggawa po ng mga proyekto sa school. Hindi na po ko matakbo kung kani-kanino makikisaksak, makikicharge para lang po may magamit po sa araw-araw na kailangan po namin dito. Masaya na po lalo po yung mga anak ko at sila po ay may ilaw na po at kahit sila ay nandito lang sa bahay, may ilaw silang agamitin. Tapos tulad mo po yung ganyan, noon po kami kasi walang ilaw. Tapos ngayon po may sarili na po kami. So kung po ay amin po talaga na na ilaw na ngayon, hindi na po kami po sa iba. Masaya po. Laking po, pasalamat po na kami po naman pagkakataon. Malaki pong katulungan po talaga. Nagpasalamat po ako at matatakaran kami ng kuryente. Kasi sarili na namin yung kontador. Mapoprovide namin, mababayaran namin yun ng magaan sa amin kasi halos ilang taon din nila binigay sa amin kung rin ang kaya namin. Tapos wala silang interest doon sa hulugan. Nakakatuwang makita na malaki ang naidulot ng ngiti ng maliit na dagitab na aming naibahagi. Ito ang hindi mapapantayang advokasya ng mga sangay ng gobyerno sa enerhiya na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng Marelco, alang-alang sa layunin na magkaroon ng kuryente ang kasulok-sulukang tahanan sa ating probinsya. Salamat po kami na, kada sir nga kami na nabigyan kami ng ilaw. Maraming salamat po sa program binigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa Marelco dahil kami po ay may ilaw na po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa Marelco at sa government na biyayang inihandog sa aming mahihirap.
van driver. Mag 6 years na po ako sa Meralco, simula ng pagka-contractual at ngayon po ay isa po akong regular na sa Meralco. Ako si Jonathan M. Meneses, Construction and Maintenance Foreman ng Meralco. Ako si Ramon Daruga, yung bali 10 taon na ako sa Meralco sa amin sa contractor. Ako po si Rodolfo Habal Jr. Dating OJT lang noon ng 1996 sa Kabutihang Palad ay napapasok dito sa Meralco. Ako po dyan yung Mundaban, 53 years old. Way alas 30 years old sa Meralco. Ilan lamang sila sa mga tinaguriang sundalo ng pailaw ng Meralco dahil sa kanilang serbisyo at sakripisyo na ginagawa upang makapaghatid ng liwanag sa buong probinsya. Ang kanilang istorya ay sumasalamin sa totoong kinakaharap ng mga line workers sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin. Alamin pa natin ang kwento at kilalanin ang tunay na mukha ng serbisyo para sa liwanag. May bagyo, tsaka may mga ungkol na tawag na kung yung natutulog ka na lang, mga wala pang sangus na hindi makakapay na may tawag na naman. Katalingan mo, hindi mo naliwasan na mag-operate ka. Kaya, ang yan namin, dapat talaga tulungan. Kung may isang kabati ka, dapat parang kayo kasama, para may nakakapay sa inyo. Disgrasya po ako sa trabaho. Yung napulog po ang aking dalawang nanili. Noong naman naisip ko yung tumigil ako. Although mahirap mang itrabaho ito dahil masakit. Pero habang tumatagal ma'am ay naisip ko na parang wala na ito. Parang ako yung bumalik na sa dati kong lakas. Ang nasa isip ko lang po ay magpatuloy para sa aking pamilya at para sa Meralco. Nakakirap dito ng aming mga trabaho. At halos ilan yung po kung hindi makatuloy. Pero naisip ko po ang bago ko. Ako pala daw pala itong magpak sa Santa Cruz. Nagulungan po kami ng post-it. Ay pinatid po ang tuloy ay minsan po naisip pa rin lalo po may mga nangyaring mga kasamaran o tutulong sa mga trabaho. Naisip ko rin po na parang bumabalik sa isipan ko yung mga nangyaring nakataon po mga taon na yun. Karugtong ng pagiging isang lineman ang disgrasya. May buhay na nawawala, may pamilyang nauulila, at may mga kapwa lineman na dinadala ang sakit ng pagkawala ng isang kasamahan at kaibigan. Yung mga negative na nasabi, na masakit sa amin, kahit ang servisyo mo, hindi pa rin naman. Iisip ko muna, kahit na sakit mo sa bibigla, iwan ko rin yan. Parang nakakalismay ako dahil sa kabila ng aming pagod, puwer, sa pagkiso sa trabaho, yung narinig pa rin kami kung sa ibang tao na hindi nagkataon ng walang sitwasyon na aming ginagawa. Yung narinig din mo sa magagalit ang dahil pero sana bago sila magalit, mamuha sa aming sitwasyon na kung bakit may brandong kung bakit nawala yung power para makapapan sila ng tamang tuminto. Yung sakit sa loob kasi lumang-luma kami dahil kailangan ng maraming tao. Hindi dahil para sa amin. Although para sa pangkabuhay namin. Pero ang goal talaga namin is mapailawan yung mga kababayan natin na walang kuryente. Hindi na lang namin pinapatulan at gawa ng damdamin nila. Hindi namin sakop yung kanila. Siguro, naiintindihan naman namin sila. Kailangan nila ng kuryente. Mainit ang pagtulog, lalo pag sa gabi. So, naiintindihan namin talaga.
Hello everyone! It is my pleasure to present to you the various buildings of the Marinduque Electric Co. Yung mga layman, kahit ba yung gumagawa. Yung tipo na katulog ka na, yung mga tao na may unholy hour, between 1 o'clock to 3 o'clock, kailangan mo bumangon para i-restore yung power o kukuliin yung mga nasirang linya ng kuryente. Yun yung mga challenge sa amin na napakahirap talaga. Sa inyo, ulan, hirap, tinatawagan pa ng madaling araw, bago magkakaroon kapag gano'n. Pero ginagawa pa na namin ang aming tutulong para magkaroon namin ng mga MC o ng kanilang mga kailangan ng mga na kuryente para maibigay sa kanya ng buo. Kasi pag-ranood po, kailangan tapusin po namin yung tamang oras yung ginagawa namin para mabigyan po agad ng tamang kuryente ang mga tao. Kasi pag napalampas sa oras, napakadami mga reklamo agad, ba't daw wala na sa oras, lampas na. Hindi po nalang nila na talagang pinapilit namin matapos ang trabaho para mabigay sila ng sa tamang oras ng interaksyon. Minsan po ay may tanong na kinasawa dahil nasabi po niya ano ba yan, 10 oras ng gabi ay kailangan mo pang respondihan. Ay sabi ko po lang sa aking asawa, ito yung trabaho ko, ito yung aking sinumpaan doon sa Marinduque na kailangan kong servisyo. Kailangan mo pong rubingan at ibalikan po talagang madaling panahon kahit signal number 1 na. Andiyan po kami sa gitna ng kalsada na iuulit po para maibalik na po dahil po. Kapag lumakas na po, o kaya naman po yung duty ako, hanggang hindi naman natatapos yung duty namin, nasa opisina po kami. Kahit ako hindi nila nakapiling doon sa aking loob ng tahanan para makapag-servisyo lang po ako sa MCO. Naisip ko po sana ay safe sila sa bahay. Ako bilang layman napapunta rin ako sa iba-ibang lugar. During restoration, kung nagbabangin yan, lagi akong estilo. Every birthday ko, January 3, nasa restoration pa ng power. At nagkakataon pa, nandun pa ako sa task force. Masaya na malungkot. Yung saya ko is dahil nakakatulong ako sa mga tao at the same time kahit hindi na oras ng trabaho, masaya kami nagkakaroon kami ng restoration of power. At yung saya na yun ay pumupulot doon sa knowing ko sa pamilya ko pag wala ako sa bahay. Napakahirap rin po pag after ng bagyo. Kasi kahit po yung sa bahay mo na hindi pa mo na safety talaga lahat ang mga kwan, iiwan mo po yung sa mga anak mo para makapunta ka na po agad at makakaroon ka sa opisina kasi kailangan po talaga magkakaroon. Lalo na po sa aming construction kami kung talagang kailangan mag-report agad. Tapos ang aking kung ginagamit tayo ang lutak na kailangan talaga na makapag-report agad kahit pa ang napakingap ng magaan, kailangan mong palusot mo ng agad sa iyong papunta sa opisina. Yung layman ko, mas gusto ko pa sa ibang trabaho. Dahil nagagaman ko sa NGO. Masaya ang buhay bilang layman. Masarap makitulong sa iba-ibang tao at nagkakaroon ka ng maraming kakilala, at the same time kaibigan.
pipiliin ko pa rin po na maging isang layman. Yun po ang siguro ang papel ko sa buhay. Bilang empleyado ng mga mahal ko ang pagiging layman at proud na po sa akin. Ang susunod na katanungan, very specific sa Napocor. We have Ispag area under Section 70 of the PERA. Can the Napocor commit na walang mangyayaring reduction of operating hours, status quo? To answer the good congressman's question, Napocor will do bawal ang brownout. At this point in time, wala po tayong bolang bilog, di natin alam anong mangyayari na sa gera, but the only thing we can do is manage. But I will assure the members of Congress that there will be no brownouts due to fuel supply in Napocor served areas. Maraming salamat po kasi yung mga taga-isla natin nangangamba talaga. At sunod na katanungan, magkasya pa ba yung budget ninyo sa fuel to 2026? Mr. Chair, if I may, Napocor budgeted 60 pesos per liter for the diesel. We were planning enough elbow room for a 50% increase just in case a Ukraine war situation would happen again. That's part of our forward thinking. So we have prepared, prior to the war, an allowance for the fuel to reach 92 pesos. Currently, Napocor is purchasing fuel at 127 pesos per liter. And at 127 pesos per liter, if it stays the same, we will have a budget shortfall. Specifically, our estimate is about 10 billion pesos for the remainder of the year. To translate it on a cash flow basis, because Napocor is utilizing a just-in-time cash flow,
it translates to a shortfall of approximately 1.4 billion pesos per month. So we have been operating on this very intense situation since March. But the full effects of the war is going to be felt financially by Napocor this coming May. I am looking at a budget shortfall of 1.4 billion pesos in May. Now, we were able to manage March and April. This April, we're able to manage it. We solved it just a few days ago. We're able to manage that by 4 approaches. This is our 4 approach. First is savings. Second is realignment or reprioritization. Third, should Congress be willing to help Napocor? And the fourth is drawing from a loan. Now, the savings, we have resorted to extreme austerity measures. That is the least we can do to keep the lights on. Because when the war broke out, I sought guidance from my board, and my board told me, bawal ang brownout. Since the war broke out, there were only 2 incidents that happened na nagkaroon ng power interruption. That would be in the district of the chairman on agriculture and the district of the chairman on energy. Both of them, both power interruptions were not lack of fuel supply. They were both technical or logistical problems, but not a lack of fuel supply. To simplify the problem of Napocor, which is the same for QTPs and NPPs and probably the rest of the country, simply put, it is the high cost of fuel. So in a high cost of fuel scenario, dalawa lang po talaga yung sitwasyon. Either meron tayong cash, pangtapal ng unbudgeted, or mas mura na fuel. Sa bawat liwanag na ating tinatamasa, may mga taong tahimik na naglilingkod. Mga kamay na kumikilos para sa kalinisan, kaayusan at kaunlaran ng ating komunidad. Ang Marinduque Electric Cooperative Incorporated ay patuloy na nagsusumikap hindi lamang sa pagbibigay ng kuryente, kundi sa paghubog ng isang ligtas at maayos na kapaligiran. Sa tulong ng ating mga katuwang, na isakatuparan ang iba't ibang gawain, paglilinis, vegetation clearing, at pagsasaayos ng mga linya ng kuryente. Mga simpleng hakbang, ngunit may malaking epekto sa kaligtasan ng bawat isa. Sa mga individual na buong pusong naglalaan ng oras at lakas, kayo ang tunay na bayani ng ating komunidad. Sa mga barangay na nakikiisa at nagpapakita ng malasakit, ang inyong pagkakaisa ang nagsisilbing pundasyon ng kaayusan. Sa ating mga BAPA o Barangay Power Association, salamat sa inyong walang sawang suporta at pakikipagtulungan. At sa ating mga member consumers, kayo ang lakas ng puso ng Marinduque Electric Cooperative. Sa bawat pagtulong ninyo, mas nagiging maliwanag ang kinabukasan ng ating lalawigan. Ang inyong dedikasyon ay inspirasyon sa patuloy na paglilingkod. Maraming salamat sa inyong lahat. Sama-sama tungo sa mas maliwanag, ligtas at maayos na Marinduque. Ayan,
isang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal naming MCOs. Good morning po sa inyong lahat. At isang mainit na pagbati po at malugod na pagtanggap sa inyong pagdalo sa 46th Annual General Membership Assembly ng Marinduque Electric Cooperative. At habang iniintay po natin ang formal na pagsisimula ng ating programa, narito po ang ilang mahalagang paalala. Sa mga nakapagrehistro na po or attendance at may hawak na raffle stub ay inaanyaya na po namin kayo dito sa ating sa may stage at sa kanya-kanyang mga upuan para sa kaayusan po ng ating pagtitipon. Meron din po tayong mga itinalagang mga designated na upuan para sa ating mga PWDs dito po sa bandang kaliwa po namin sa harap ng stage. At para naman po sa ating mga MCOs na hindi pa nakakapagparehistro, ay pasuyo na po muna sa ating registration area na matatagpuan sa tapat ng Building 2 pagpasok po ng gate sa gawing kaliwa po. Ano po? Basahin po natin at sundin ang ating mga signages na nagtuturo sa tamang direksyon. Kapag may hawak na po kayong ticket, edi sa may ticket po tayo pipila. At kung wala pa po, edi sa walang ticket po. Doon din po tayo pipila sa lane kung saang bayan tayo napapabilang. Kapag kayo po ay namali ng pasok, pipila po kayo ulit, kaya importante na magbasa po tayo ng mga signage at magtanong sa mga empleyado na nakakalat sa ating venue. Huwag pong kalimutan na pirmahan ng ating pre-registration ticket sa ibabaw ng inyong pangalan. At ihanda natin ang ating mga valid IDs, statement of account para sa pagpa-attendance. At para po sa mga nakapag-attendance at register ay pwede na po tayo pumila sa refreshment at giveaway booth para maklaim ang ating foods and drinks. Gayon din ang ating mga giveaways na ihanda po namin para sa inyo. And tandaan po na isang ticket lamang po kada MCO and strictly no proxy. Yan. Sana naman po ay wag na po tayong manlamang sa pagkuha ng pagkain at giveaways. Wag po natin ipagpilitan dahil may mga pananda na po kami kung kayo po ay nakakuha na o hindi pa para maiwasan natin na magkapikunan pa. And tandaan po natin, partner, sa tapat at humble na tao, kusa ring dumarating ang papremyo. Yun. Pagkatapos po ninyo sa attendance at kapag nakakuha na po kayo ng mga giveaways and foods, dumiretso na po kayo sa mga nakatalagang upuan po para sa inyo. Nandiyan po ang ating kada bayan, nakadesignate po kung anong bayan, kung saan po kayo upo per town. Ano po? Tandaan po natin na tao lang po ang uupo. Huwag na po natin paupuin ang ating mga gamit para naman po hindi mawala ng upuan yung iba. Ayan, at sa ating pong mga MCOs mula sa iba't ibang bayan, meron po kaming mga itinalagang mga upuan kung saang bayan po kayo napapabilang. Mangyari na magtungo kayo sa pwesto ng buwak kung kayo po ay taga-buwak at ganun din naman po sa iba't ibang bayan. So yung pwesto po ng buwak ay nandito sa pinakamalapit sa stage. Ano po, and the rest po may mga signages naman po kaming inilagay dyan. Ano po? So, pasuyo po sa ating mga usher and usherettes at kapwa-empleyado. Pakiguide naman po ang ating mga minamahal na mga MCO sa pag-register at ganoon na rin sa tamang upuan po nila. At syempre po, siguraduhin po ninyo na kayo ay nakarehistro upang maging kwalipikado sa ating mga benepisyo at raffles mamaya. Para po sa inyong mga registration stubs o raffle tickets, ay itabi ito sa ligtas na lugar upang maiwasan ang pagkawala. Inuulit po namin, strictly po, no proxy. Isang stub lang po kada member, consumer owners, at gagawin po natin ang raffle electronically para sa mga dumalo. At dapat po, may dala tayong valid IDs or yung ating SOA or electric bill. And ang ating 46th AGMA ay pwedeng mapanood online via Facebook live streaming na mapapanood sa official Facebook page ng Marelco. I-search lamang po ang Marelco at paki-follow na rin po ang ating page para sa mga updates. At sa mga online viewers, if may questions and concerns, mag-comment lamang po sa ating live stream indicating your name,
address at contact number, or pwede rin po kayong mag-send ng private message sa Marelco Facebook page. At meron din po tayong inihanda na online registration platform para po sa talagang hindi makakapunta dito sa venue po natin. Ang kailangan lang pong gawin ay pumunta sa FB page ng Marelco, i-click ang online registration link na nakapin sa page at sagutan ang mga hinihinging detalye po nito. And make sure po na mag-register kayo, aming mga minamahal na MCOs, online dahil may chance kayong mabunot electronically sa raffle. And make sure na kayo ay nakatutok sa Facebook live streaming dahil kung matawag ang inyong pangalan, maghihintay kami ng 60 seconds para i-comment ninyo ang inyong pangalan at pre-registration number. Ang hindi makakasunod sa nasabing oras ay maaaring ma-invalid ang pagkapanalo. Ito po ay para lang po doon sa naghulog ng ticket dito sa venue at umuwi para manood ng live. So, ayun. Pero bago tayo magpatuloy, Sir Eric, ano nga ba ating mga raffle prizes ngayong 2026? Yun ang pinaka-exciting part, Sir Eman. So, ang ating prizes para sa ating 46th AGMA, of course, meron po tayong 2 winners ng 10,000 pesos. Yan. Meron din po tayong 10 winners of 5,000 pesos. And of course, ang ating grand prizes, ang 2 winners ng Pangkabuhayan Tricycle. Ito po yung nakikita natin dito sa harap. At meron po tayong other consolation prizes. So palakpakan naman po natin ang Marelco. Ayan, sana po iswertihin po tayong lahat at mapupunta ang ating mga papremyo sa karapat-dapat. At ayun po, ipinapaalala rin po namin na panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng venue po natin. Itapon po ang basura sa tamang lalagyan. Kung gaano po ito kalinis nang tayo ay dumating, ay sana naman po ganun din po ito nang tayo ay uuwi mamaya. Ano po? Salamat po. Meron po tayong mga comfort rooms na nakalagay sa ground po natin kung sakali tayo need na mag-CR. Meron din po tayong mga comfort rooms sa mga buildings ng Marelco. Pasuyo po sa ating mga usherettes kung sakaling naliligaw ang ating mga MCOs. Yan, at para naman po mapawi ang ating gutom o pandagdag sa ating mga nakuhang food packs, meron po tayong mga food stall sa tapat ng Building 1. Ayun, pagpasok po natin ang gate, sa kanang part po yun. Ano po? So, additional po doon sa ating prizes para sa ating raffle mamaya, meron po tayong additional 5 winners of 1,000 pesos kada bayan. So bawat bayan po, meron din pong mananalo ng tig 1,000 pesos, 5 tao po yun kada bayan. Yun, nadagdagan ang ating chance na manalo. So yun, nasa na po tayo? Ayan, pagpasok po natin ay sa gawing kanan po, yung inasabi namin mga food stalls. Ano po? So kung sakali po na magutom pa tayo, dahil sa sobrang aga po natin sa pagpunta dito sa Marelco, yung supposedly na lunch natin ay kinain natin as almusal. So meron po tayong prepare po doon. Ano po? At dahil po napakainit ang panahon ngayon, gawin po natin ang mga sumusunod upang makaiwas sa heat exhaustion na tinatawag po natin. Kung kayo po ay nakakaramdam ng pagkahilo, agad po ninyong sabihan ang inyong mga katabi, ang inyong mga kasama o mga empleyado ng Marelco na malapit sa inyo para po masamaan kayo sa ating first aid station sa MCIL o dito po malapit sa ating meter shop. Nandyan po yung ating mga first aid station. Para sa madaling action naman po, pumunta po tayo sa mga malinom na lugar. Magdampi po kayo ng basang bimpo o panyo sa noo at ilagay po natin sa kilikili natin o sa mga singit at medyo luwagan ang ating damit. Ano po? And then, may mga water refilling stations sa iba't ibang bahagi po ng ating compound na pwede po makahingi ng tubig. Kaya yung mga binigay po sa atin ng mga bote ng tubig kasama ng food packs, huwag po nating itatapon. Ano po? Kasi
pwede po natin siyang magamit o ma-refillan ng tubig kapag tayo po ay naubusan. So marami po tayong mga water stations nakakalat dito sa ating venue. And then kada stations naman po ay merong mga designated na mga empleyado ng Marelco para po kayo ay tulungan sa pag-refill ng mga tubig. And of course, paki-clear po ng pathway for emergency purposes, lalong-lalo na po yung papunta sa ating mga first aid station. Ano po? So wag po natin bitbitin kung saan-saan ng mga bangko unless kailangan po para maiwasan na magkagulo. So kung mapapansin po natin, ano po, wag po natin kung saan-saan dalhin yung mga bangko para po maiwasan natin yung mga disgrasya. Ingatan din po ninyo yung mga halagang gamit natin at baka po ito ay mawala. Kung sakaling mawala man po, nandito po kami para i-announce, i-surrender po sa amin para i-announce at maibalik sa tamang may-ari po. Ano? Ayan, so related to that, kung may lost and found, so syempre be honest at i-surrender po agad sa stage. At dahil po dyan, meron po kami ditong mga lost and found na. So, announce po ulit namin. Una po, meron pong nag-surrender ng susi ng sasakyan. Ito po ay merong keychain na Nissan. So, pakiklaim na lamang po dito kung sino man po ang nawawalan po ng susi ng sasakyan. At nandito pa rin po yung wallet na nawawala, kulay pula, na may I Heart Zambales Philippines. Nakapangalan po siya kay Mabunga Julie de Belen. Nandito po siya sa aming stage. Pakiklaim na lang po, Ma'am Julie. At nandito rin po ang ID ni Ma'am Laderas Cecilia. Yan, mula po sa Mansiwat, Buwak. Ito po ay national ID ata. So, pakiklaim na lamang po dito sa unahan. Si Ma'am Cecilia Laderas from Mansiwat, Buwak. Ayan, tulad po ng mga nag-surrender dito, ng mga lost and found, sana gayahin po natin kung sakaling may nakita tayong mga gamit na nawawala. And additional reminders po, tingnan po natin ang ating mga dinadaanan dahil maraming wires na nakakalat po. Yun po yung mga bakod po natin. Baka po tayo mapatid o di kaya po ay naiipit ng ating mga upuan, kaya pasuyo na lang po. Ayan, tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng ating mga MCOs dito sa event natin. Kaya mga usherettes, paki-assist po na maayos ang ating mga MCOs at mga panauhin. At panghuli po, hinihiling po namin ang inyong aktibong pakikilahok at pakikiisa sa buong programa. Dahil after po ng ating mga reminders, ay magkakaroon po muli kami ng question and answer na palaro mula sa mga video clips na inihanda namin para sa inyo. Pakiready po ng ating mga ballpen at papel para makapag-note po tayo ng mga audio, video, or presentation na ipinalabas namin. So nakapag-note po ba ang lahat kanina? Para pag tinanong po at nakasagot, automatic merong pa-premyo. Yun. At bukod po doon, may dagdag pa rin po kaming isa pang palaro para po sa inyo. Siyempre, may pa-premyo din po ito. Nanonood po ba tayo ng Showtime? Nanonood po tayo ng Singing Bee? Ay, hindi na kasi wala na po, ano? Showtime na po ang meron. Ayan. Sino yung mga mahihilig pong kumanta? Ayan. So, mag-enjoy na tayong kumanta, may chance pa tayong manalo sa ating pag-games. So, mamaya po, part po ng ating games, yung pagkanta po natin na merong kalakip na pa-premyo. Ayun, at para maaliw po tayong lahat, katulad po ng dati nating nakagawian, inihandog po namin sa inyo ang ating Marelco Band para po sa kanilang mga musika. Palakpakan po natin ang Marelco Band.
Check. Nandiyan na rin. Hello po. Hello po, magandang umaga. Habang iniintay po natin ang ating band, ay mag-ano po tayo ng konting pang-merienda. Nandito po ba si Mr. Elpidio Pabic Naling? Mr. Elpidio Pabic Naling. Pwede Sir, po ba paki-assist natin- na po si tatay. Paki-assist daw, guard. Paki-assist. Ay, sorry. Asa na si Eden? Eden. May kaunti po tayong pampamerienda kay tatay. Si tatay po ay nag-register ng alas 6:49 kahapon. At nag-stay na siya dito sa Marelco. My goodness. Dito na lang po. Dito na lang para hindi na po kayo nahirapan. Meron po akong 500 para sa inyo. Sino po? Ano po pala yan? Alas 6:29. Alas 6:29 ng hapon, kahapon. Nandito po ba si Mr. Marciano L. Mabunga? Magkabarkada yata si tatay ah. Dumating po siya ng alas 6:33 kahapon. Kawawa. Saan po kayo kumain ng hapunan? Diyos ko. Yung nauna po ay taga Danau. Ito po si tatay po ngayon ay taga Daypay. Ilan taon na po kayo? 65 years old. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa amin. May pamerienda po ako sa inyo, 500. Salamat po. Nasaan po si... Ano ba ito? Maria Mahilom? Maria Mahilom? Mario o Maria? Mario Mahilom? Sino po ito? Ayun, taga-Tabyunan po. Dumating po siya ng alas 7:20 kahapon. My goodness, tatay. Ha? Diyos ko, may dala daw banig. Hindi kayo nagsabi, pinatunog ko na lang sana kayo sa office ko, aircon. May pangpamerienda po ako, 500. Salamat po. Nasaan po si Ma'am Mercedita Patalya, taga Buena Vista? Ma'am Mercedita Patalya ng Buena Vista. At saka si Freddy Patalya, taga Yuok. Dumating naman po siya ng alas 9:24 kahapon. Hala, saan kayo natutulog po? Ha? Sa bangko kayo natulog? Diyos ko. May pangpamerienda po ako na 500 pero hindi ko po kinukonsider yan na ano ha. Huwag kayo masyadong pahirapan ang sarili nyo. May pangpamerienda po akong 500 sa inyo. Mr. Arnelio Embing? O ito, malapit-lapit. Nasaan po ito? Arnelio Embing. Ito po malapit.
bahala na pong magbigay sa inyo itong kaapelido nyo rito. Asa na po, Mr. Arnelio Embing. Naka-ready na yung band? Naka-ready na yung band? Naka-ready na? Arnelio Embing po. Okay, itutuloy po natin mamaya. Sobrang haba ng listahan. Diyos ko po. Ituloy po natin. Alawin po muna tayo ng ating Marelco Band. Magandang umaga po. Andiyan na po ba si Mr. Arnelio Embing? Wala? Sige po, maraming salamat. So, announcement lang po, nahulog daw po ni Ma'am Marilyn Nabing ang kanyang national ID. Baka may nakapulot po o makakita, pakisurrender po dito sa harap. Thank you po. Ayan, so ngayon po, aalawin po tayo ng ating Marelco Band. Ayan, kung alam po ninyo yung mga kanta, pwede po kayong makisabay. Sound check.
that's for our first song, for our first and only set ngayong araw kasi siksik po tayo sa mga events, sa mga kaganapan, sa mga pag-games mamaya, kaya po iiksian lang namin ang aming kanta. Pero I hope po na everyone will be entertained. Alam na alam po ito ng lahat. So, makikanta po kayo sa amin. Pwede rin po makisayaw sa ating stage.
harap. Yung iba naman po welcome na welcome din pong sumayaw sa harap.